At umaasa tayo na meron tayo laging kaluwagan ng kalooban, may kapayapaan, may pagkalilinaw ng ating kaisipan. Ito sa ating tutunghayan na salita ng Diyos. What does it mean to be a follower of Jesus Christ? Ano nga ba talaga yung mga kahulugan na tayo tinaguri ang mga followers ni Jesus Christ? Bakit nga ba? Meron ako nakabasa isang article, the next slide. Nabasa ako isang article, ano sila, mga Thailander sila. So nagkaroon sila ng one time, parang meron silang camping sa isang cave o isang kuweba. Na nangyari, nagkaroon ng disaster. Nalubog silang lahat doon, nabaon sila doon sa cave na yun for 9 days. 9 days silang nandoon. So without rescue, walang rescuer na makahanap para makita nila yung daan, lusutan nila doon at ma-rescue yung 13 na mga bata kasama yung kanilang camp commander. Now, yung mga Navy SEAL ng British, so marami ng mga bansa na na tumulong. So isa sa mga nakatulong yung British Navy SEAL. Sila yung nakakita ng lusutan doon sa kuweba na iyon na pwedeng ma-rescue yung mga nandoon na mga bata. Now, for 9 days, it is very hard to survive talaga sa isang kuweba. Sino ba naman ang mag-aakala na makakasurvive sila ron? There were 13, including yung kanilang camp commander. Now, yung Navy SEAL na nakalusot doon, nakakita siya ng butas, namatagpuan niya yung mga bata at saka yung mga ano na sila, talagang ibig sabihin, naghihingalo na rin sila dahil sa wala silang oxygen doon. And then the Navy SEAL, yung British Navy SEAL, ang unang sabi sa kanila, isa akong rescuer. Siyempre, mga lantang gulay na silang lahat doon. So naririnig lang nila, rescuer ako, ililigtas ko kayo dito sa kuwebang ito. Di ba parang ang hirap minsan? Parang may maririnig kang magsasabi, follow me, sundan lang ninyo ako, doon tayo, lulusot. Ang lulusutan nila, putik po na tubig doon sila lalangoy. Paano kung di lumangoy yung mga bata? Challenging, di ba? Very challenging. Pero sabi ng Navy SEAL, akong bahala sa inyo. Basta't sundan nyo lang ako. It was a challenging. Tayo minsan, di ba, pag may nagsasabi sa atin, sumunod ka. Susunod ka ba kaagad? Di ba hindi? Lalo na pagka hindi mo kakilala. Kaya yung tanong ko kanina, what does it mean to be a follower of Jesus? 12 boys, yung kanyang, natrap sila doon sa cave, pero na-rescue sila. Pag tinignan mo yung article na ito, pag inaaral ko, sabi ko nga, paano sila nakasurvive? Paano sila na-rescue ng Navy SEAL? That's miracle talaga sa buhay nila yon. And then, I wonder how they survive, but suddenly, makikita natin talaga na sumunod lang sila doon sa rescuer. The secret is, they follow what he said doon sa mga survival doon, sumunod kayo sa akin. Follow me. Ito yung maganda, what does it mean to be a follower of Christ? Alam nyo, lahat naman tayo talaga, the next slide. Lahat naman talaga tayo, naniwala tayo sa Diyos. The next slide. Ako, inaamin ko, I grew up as a believer in Jesus. Long time before, believer talaga ako. But I was not a follower of Jesus Christ. Totoo yan. Meron ba rito na naging nakilala mo si Kristo Jesus, sumunod ka kagad? Siguro, sasabihin natin, be honest lang tayo sa mga sarili natin. Long time before, kilala ko may Diyos, kilala ko si Kristo Jesus. Hanggang doon lang, dito lang nakaset sa mind natin. Alam mo, ga-agree kayo dyan. Pero be a follower of Jesus Christ, aba. Teka muna, parang mahirap yata Ang daming mga bagay na pwede nating bitawan when we follow Jesus Christ. At yan ang isang pinaka-struggle sa tao. Mga bagay na talagang ibibitawan mo yan when it comes to following Jesus Christ. Marami sa atin, diba, ganyan naman pinagbulan natin. Naniwala tayo talaga na merong Kristo Jesus, may tagapagligtas. Taon-taon na lang, sineselebrate natin yan. Ang dami natin mga devoted na o panata sa buhay natin. But following Jesus Christ is a very hard thing sa buhay po ng isang tao. Even mananampalatayaan ang sabihin natin, ito, devoto talaga ito ng Diyos What does it mean? Ano ba talaga ang totoo dyan? Napakahirap. Si Jesus Christ, next slide, ang dami niya mga katuruan that leads, pagka ang isang mananampalataya o yung faith natin becomes a follower. Faith means follow. Very easy.
Kasi maraming mananampalataya, naniniwala ka kay Kristo, yes. Pero when it comes to obedience, teka muna. And sabi ni Jesus Christ sa mga turo niya, your faith has healed you. Your faith has saved you. It all because your faith. But faith without action, without following, without obedience to Jesus Christ, may problema, may question mark tayo doon. Following of Jesus Christ is very different. The next slide. Dapat tayo, believers tayo ni Jesus Christ. We are followers also of Jesus Christ. Taas nga ng kamay kung sinong followers ni Christ dito. O, ba't nahihiya yung magtaas ng kamay? Taas natin kamay natin. Followers tayo ni Christ eh. Yan ang Savior and Lord natin si Christ. Kailangan talaga natin sumunod. You must follow Jesus Christ. Walang option. Yung i-share ko sa inyo, makikita natin may 3 tao rito na si Kristo mismo, Jesus Christ, in-identify niya, makikita natin saan tayo napabilang doon sa 3 tao na yun na na-declare sila, Jesus, I follow you. Makikita natin yan. Jesus was very, very serious about yung i-deny mo yung sarili mo. Deny yourself and follow me. Hindi ka magiging karapat-dapat na maging alagad ko kapag hindi ka sumunod sa akin. Unahin mo yung pamilya mo, yung mga ganun. Meron yun sa Bible eh. Ang dami mga tanong dyan eh. Anong ibig sabihin ng pastor? Hayaan ko ng pamilya ko, basta susunod lang ko sa inyo. Even Peter, declare si Peter, sabi niya, Panginoon, ang dami nang iwan sa inyo. Sa John chapter 6, verse 66, from that day on, ang sabi doon, there are so many followers of Jesus Christ, tumalikod po. John chapter 6, verse 66. Sinasabi nila 666. Ang dami pong tumalikod kay Panginoong Kristo. Now, hinarap ni Jesus Christ yung 12 disciples niya, kayo ba? Iiwan ninyo ako? It was very crucial sa 12 disciples na naiwan kasi iniwanan sila napakarami. Ang sabi ni Peter, nasa inyo ang lahat, Panginoon. Kayo ang tunay na anak ng Diyos. Ibig sabihin, dineklara talaga ni Peter, kung kami nga iniwan namin yung mga bangka namin, iniwan namin yung pamilya namin para lang sa inyo. Ito ang promise ni Jesus Christ. O di sige, Peter, sabi niya, yun ang ginawa ninyo, you will receive 100-fold times ng buhay na ibibigay ko sa inyo. Palakpakan natin si Kristo Jesus. Di ba ang ganda? Dineklara kasi ni Peter na sabi niya, iniwan namin yung aming mga bangka, ibig sabihin hanap buhay. Iniwan namin yung aming mga pamilya, sumunod lang kami sa inyo. Eh sabi naman ng Panginoon, you will receive 100 times. Yan yung sinasabi natin sa Bible, di ba? Ang dami nagpipreach yun, yung prosperity. 100 times. Marireceive mo talaga yan. But of course, hindi tayo nakapokus sa blessing lang. We will focus how to follow Jesus Christ. Hindi comforting eh. Hindi pag sumunod ka kay Jesus Christ, comfort zone na yun eh. Hindi yun eh. Marami po struggle. At dito makikita natin sa kwento. Now, ang mensahe ay pinamagatang. Pakibasa nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Yung mga magiging tagasunod talaga ni Kristo Jesus. Yung true believers, true followers of Jesus Christ. Tayong lahat ay manalangin. Praise God. Purihin ka, O Diyos, sa oras na ito. Dapat kang tanghalin na dakila. Dapat kang itaas sa kalagitnaan namin. Marapat na pasalamatan ka namin. Nawa ang mensahe po ay magamit na praktikalidad sa mga pamumuhay namin. Nawa po kayo ang siyang maging tagapagsalita. Gamitin nyo ang mensahero bilang tuntungan na inyong salita at nawa, kami mga nakikinig naman ay ma-exemplify, magaya namin kung ano yung gusto po ninyo sa mga buhay namin. At kayo mismo ang magbibigay ng uri ng example para naman kami, Panginoon, ay maging katulad nyo in the likeness of our Lord Jesus Christ. Kaya salamat. Ito po yung samod dalangin namin, punong-puno ng katagumpayan sa pangalan mo ng Panginoong Jesus. Amen. Very challenging talaga. Yung next slide, tingnan natin. Dito tayo po-focus. Reflect tayo dito sa sunod na slide. Ang sabi dito, our willingness to follow Jesus is tested or challenged by our readiness to forego of ourselves. Tagalogin ko ng konti. Marami sa atin, willing naman talaga tayong sumunod kay Jesus Christ eh. Yung willingness kasi, nandito yan sa puso. Yes, willing tayo sumunod talaga. Pero diyan tayo nasusubok ngayon, yung ating gusto, yung ating willingness. Ang tanong,
Ready ka bang talaga na yung sarili mo mismo, i-deny mo? Paano yung pastor? Parang hirap. I-deny ko yung sarili ko. Pabayaan ko na yung sarili ko. Yung bang ibig sabihin ni Panginoong Kristo? Kasi lahat naman ng tao willing sumunod kay Kristo Jesus right? Lahat tayo willing tayong sumunod. Pero yung pagiging readiness natin, naiwan natin yung sarili natin, ibig sabihin dito, yung mga sarili nating plano, yung sarili mong goal, yung sa pamilya mo, sa trabaho mo, lahat yan. Yan yung tinutukoy ni Kristo Jesus. I-deny mo yan, saka ka sumunod sa akin, and then you will see. The next slide. Ito yung dineclare ni Jesus Christ sa Luke chapter 9. There are so many gospel, yung synoptic, iba-iba rin yung kanilang mga sinabi. Pero dito napakaganda. Ito yung very familiar kayo siguro makikita nyo. Ito yung sinabi ni Jesus Christ. Then He said to them all. Remember, yung mga first reader, first hearer, yung kanyang 12 disciples. That time, they were onwards to Jerusalem para umattend sila ng feast. Along the way, ito yung itinasabi niya sa kanyang mga disciples. Along the way, sabi niya, if anyone would come after me, sino mang nagnanasa o nagnanais na sumunod sa akin, he must deny himself. He must deny himself. Sabi ron, and take up his cross daily and follow me. Whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will save it. Yan yung merong highlight. Ang sino raw nagnanais na maligtas yung kanyang buhay, ay siyang mawawalan nito. Samantalang, kung sino ang mag-alay ng kanyang buhay for the sake of Jesus Christ, ang siyang magkakaroon. Ano sinasabi ni Jesus Christ? I-deny namin yung sarili namin. Nagtanungan yung mga disciples. Siyempre, kahit tayo, babasahin mo ito, magtatanong ka rin, anong gagawin ko, Lord? Yung sarili ko, i-deny ko, pabayaan ko na lang ba ang sarili ko? Pabayaan ko na lang ba yung trabaho ko, yung pamilya ko, lahat ng bagay na ito, and then take up my cross daily, sabi rito, and follow me. Remember the word follow me. Marami tayong mababasa sa gospel talaga na lagi sinabi ni Jesus Christ, come and see and follow me. Di ba nung makita niya sila Peter nasa pampang, ano sabi niya? Follow me. I will make you fishers of men. Samantalang manghuhuli sila ng mga isda, Yung sinasabi ni Peter, iniwan namin yung hanap buhay namin, iniwan namin ang pamilya namin, sumunod kami sa iyo. Pero nung nahuli si Panginoon Kristo, nagkanya-kanya sila, di ba? Ang dami naman sa atin, nagpo-profess talaga, I will follow you, Jesus Christ, I will follow you. Pero pag dumating na yung mga sakot, bangengi ka na, hindi mo na maintindihan yung mga promise ni Jesus Christ. Now, along the way, eto, merong sumigaw. The next verse. As they were walking along the road, a man said to him, merong sumigaw along the way may sumigaw, I will follow you wherever you go. Malakas itong malakas. Sabi niya, Jesus, I will follow you wherever you go. Siyempre, mga disciples, nagulat sila, tinignan nila. Alam niyo kay Matthew, sa Matthew chapter 8, yung sumigaw na ito, dinescribe ni Matthew, isa siyang Pariseo, isa siyang teachers of the law. Siguro nagulat si Jesus Christ, naglalakad sila, nung tingnan niya, teachers of the law, ito. Declaration niya, I will follow you wherever you go. Kuminsan tayo, nangyayari sa atin yan, ang bilis-bilis natin mag-decide, ang bilis-bilis natin mag-declare, ang bilis-bilis natin magsabi na, I will follow you wherever you go. Pag tinignan natin itong passage ito, anong reply ni Jesus Christ? Tingnan natin reply ni Jesus Christ. Jesus replied, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Son of Man, yan yung kanyang categorically na sinabi ni Luke. Ang description ni Luke kay Jesus, Son of Man. Anak ng tao siya. Sa ibang synoptic gospel naman, Son of God. Iba-iba sila. Kay John, iba rin ang description. Pero itong si Luke, Son of Man. Pag tinignan natin, di tumawag yung lalaki. Teachers of the law pa naman. Siguro, pag tinignan natin, pwede tayo ito. Pwedeng isa tayo rito. Itong lalaki na ito. Ang bilis-bilis magdeklara talaga. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Di ba, ganyan naman tayong lahat. Pag na-bless tayo. Sinisigaw pa nga natin, yes, Lord, susunod ako sa iyo. Kahit saan ka magpunta. Saan ba nagpunta ang Panginoon? Ano bang dinanas ng Panginoon? Di ba kapigatian din?
Kaya ba natin yun? Kaya yung mga ganong declaration, pwede mong questionin yung sarili mo rin, nga, wherever he goes, susunod ba talaga ako? Kalimitan sa mga promises natin, pako. Kalimitan sa mga pagpapahayag natin tungkol sa pagsunod kay Kristo Jesus, walang nagaganap. Sakit. Trahedya sa buhay, namatayan ka sa buhay. Nagwalay kayo ng asawa mo, naghawindang-windang ang buhay ng mga anak mo. Pag naranasan mo yung mga ganyang uri ng trahedya, you will say, Lord, I will follow you wherever you go. Did you? Pwede ba natin i-declare yan? You know, following Jesus Christ is not a comforting zone para sa atin, mga kapatid. Napakarami pong naghayag na sila ay sumunod kay Kristo Jesus. Kaya ang challenge ko kanina, di ba, yung sinabi ko na, our willingness to follow Jesus is tested or challenge yung ating readiness na i-deny natin yung ating sarili. Na hindi yun yung malalim na kahulugan na gusto ipakita sa atin ng Panginoon. Sabi niya, sige, magdeklara ka kung saan ako pumunta, sumunod ka. Kaya mo ba talaga? Babatayin mo ba talaga? Di ba tayo, tagasunod na tayo ni Kristo Jesus, pag medyo may ano lang sa atin, galit ka kagad. May narinig ka lang ng konti sa kapwa mo, galit ka kagad. Mainit kagad ang ulo mo. Yung ba ang susunod kay Kristo Jesus? May narinig ka lang na kakaiba doon sa kapwa mo. Judgmental ka na kaagad. Ang dami mga bagay. Lord, pagalangin mo lang ako. Susunod talaga ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat. Nung gumaling na, ano nangyari? Maraming bagay nangyayari sa buhay natin na nangangako tayo sa Diyos. Sabi nga, di ba, kung mangangako tayo, tuparin natin pag kay Lord. Pag sa tao, pwede pa eh. Napakarami natin pangako, napako. But whenever you take promise to the Lord, tuparin mo, kapatid. You know why? Because when you declare that I will follow you, Jesus Christ, ibig sabihin lang doon, binigyan mo siya ng prioridad. Kasi tayong lahat, marami tayong priority sa mga buhay natin. Aminin natin yan. Pastor, ano ibig mo sabihin? Iwanan ko yung trabaho ko, iwanan ko yung pamilya ko, lahat ng mga priority ko sa buhay, iiwan ko. Ang sinasabi lang ng Panginoon sa Kristo, isang malinaw, sinasabi niya, pagka ako ang hindi mo priority sa buhay mo, at iba ang priority mo, magkakaproblema ka. How many times tinangka nating lahat that we are on our own strength sa buhay natin? Kahit na ilang taong kang mag-abroad, mamuhay ka sa abroad, kapatid, kapag ka walang priority si Jesus sa buhay mo, kahit anong gawing pagsusumikap mo, maaaring sa paningin ng tao, maunlad ka, masaya ka, pero kapatid, kulang at kulang pa rin ang puso mo. Because dapat ang higher priority natin si Jesus. Yung mga second priority natin, ito. What are they? Pamilya, trabaho, career, goal, plano, lahat, etc., etc. And you know, pagka ginawa natin yan, ibig ko lang sabihin, ang sinasabi ni Jesus Christ, pagka ako inuna mo, di ba sinabi niya, seek ye first the kingdom of God. Kung mamahalin mo na higit sa akin, ang asawa mo, ang nanay mo, ang anak mo, ang lahat-lahat kapatid mo, hindi magiging maayos ang takbo ng buhay mo, sa totoo lang. Hindi yung sinasabi ni Lord, i-deny mo, ikalimutan mo na sila, wag mo wala ka ng pakialam sa kanila, basta sumunod ka lang sa akin. Binibigyan naman tayo ng katwiran ng Diyos eh. May trabaho ka, mahalaga yan, kailangan natin yan. Ang tanong lang sa atin, yung priority natin, nasaan ba ang prioridad ng buhay natin? Si Jesus ba talaga? Is Jesus number one in your life? Tanongin mo ang katabi mo, si Jesus ba ang number one mo sa buhay? Tingnan natin, di ba, nag-declare to. He is a teacher of the law. Lagi ko sinasabi sa mga mag-asawa, kapag ka ginawa niyong priority number one ang kapartner sa buhay niyo, hindi si Kristo, ay, nako, magdalawang isip po kayo. Declare that my number one in my heart, Jesus. Pangalawa, asawa ko. Number one love ko si Jesus. Number 2 love ko, asawa ko. Tama? Kayo naman mga asawa, intindihin niyo yun. Di ba, wala akong kaagaw doon. Kasi si Jesus ang love niya eh. Kasi pag si Jesus ang first love natin, everything else will follow. Mamahalin mo, mamahalin ka rin nila. Palakpakan natin si Jesus.
Hindi ka naman natutong magmahal eh. Tayo hindi tayo marunong magmahal. Nagmamahal lang tayo pagka mahal tayo ng kapwa natin. Where is that studied? Saan natin nakuha yung pag-ibig na yan? Kay Kristo Jesus, because He took first love. Siya ang nagkaloob ng pagmamahal muna sa atin. Kaya tayo natutong magmahal ngayon. Ang minamahal natin, hindi lang yung mahal tayo, kundi yung mga taong hindi nagmamahal sa atin. Natutunan natin lahat yun. Kasi nung araw, minamahal ko lang, yung mahal ako eh. Yung gusto ko, tinutulungan ako, yun lang. Pero nung nakilala natin si Jesus Christ, ito yung sinasabi niya. Kaya mo ba talaga sumunod sa akin, anak? Alam naman ng Lord, marami tayong failures. Marami tayong kabiguan sa buhay natin. Alam ng Lord, pag nagde-declare tayo, I will follow you wherever you go. Ngayon, alam niya yung puso natin eh. You failed? Yes. Sabi mo, Lord, sorry. Pumalpak ako eh. Sorry, Lord, yung business ko, hindi kita naisama. Hindi kita na-include sa business ko. Kaya nag-fail. Sorry Lord, ang tinuturing kong employer ko, tao, hindi ikaw. Ang daming portion sa mga buhay natin na pwede natin i-declare talaga si Jesus talaga ang number one. Mga bata, mga kabataan, nag-aaral kayo, ang gawin yung great teacher, si Jesus. Lahat ng pangarap niyo matutupad. Because Jesus is the author. Siya yung author, siya yung may authority sa mga buhay natin. Kung ano yung magagandang bagay na pwede niyang gawin sa atin. Hindi nagdideklara tayo basta-basta. Pangalawang tao, yun yung first man. The second man, tingnan natin. Ano sabi dito? Verse 59. Yes. He said to another man, follow me. Yung kanina, nag-declare yung simigaw yun. Jesus, I will follow you wherever you go. Itong pangalawang tao, yung lalaki, sabi niya, si Jesus nagsabi, follow me. But he replied, anong reply ng tao? Lord, first, let me go and bury my father. Ang dami mga speculation dito sa verse na ito, no? Ano, patay ang tatay ko? Hindi mo ko hayaang ilibing ko man lang yon. Ang tanong, tingnan natin logic dito. Kung patay talaga yung tatay ng lalaking ito, ba't nandun siya sa labas? Ba't nandun siya sa labas? You know, in a cultural Israelite, yung kultura po nila, pag namatay ang isang mahal sa buhay, 24 hours, lilibig na nila. Because there was no embalming. 24 hours, ililibing na yun, saka sila maglalamay. Even in the Middle East, ganyan sila. Now, itong tao na ito, ang sabi sa kanya, hayaan niyo po munang ilibing ko ang tatay kong patay. The second, nakita natin, di ba? Gusto ba ng Lord na patay ang tatay mo, tapos hindi ka makikipaglibing? Hindi yun ang point. Tingnan natin yung sagot ni Jesus Christ. Ano sagot ni Jesus Christ? Basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Parang ang bagsik ni Jesus, no? Pag tinignan natin. Ayun nyo, i-logic lang natin. No? Very harsh naman si Jesus dito. So, mo maglibing yung mga patay sa patay. Tama? Ikaw, proklama mo ang gospel, the good news. I-proclaim mo. Yun ba talaga ibig sabihin ni Jesus Christ? Ang bagsik dito, pag inunawa mo. Kaya nga sabi ko kanina, logic, tingnan natin, hindi patay yung tatay niya talaga. Bakit siya nandun sa daanan? At isasabihin niya, hayaan niyo muna ilibing ko yung tatay kong patay. Ang daming mga speculation, di ba? Pwede rin naman, tayo kasi, kahit buhay ang tao, pwedeng patay. Spiritually. The point, parang sinasabi ni Lord, sige, kung patay yung tatay mo talaga, hayaan mo yung mga taga-Limdimesa maglibing doon. Sila yung mga church doon eh. Sila yung mga taga-punerarya eh. Hayaan mo sila. They were dead also spiritually. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Huwag ka nang magdahilan. I-proclaim mo ang kagandahang loob ng Diyos, the good news about the kingdom of God. Di ba tayong ganyan? Ang daming ministry naman, pwede natin paglahukan eh. Ang daming ministry sa isang church na pwede kang ma-involve. Pero ano ang pumipigil sa iyo, kapatid? Para ikaw ay sumali doon. Para ikaw ay magbigay ng oras. Sa first service kanina, sinabi ko, one time kami ni Kaloy, nag-uusap kami. Lagi kami magkasama yan eh. Sabi ko sa kanya, Loy, tama ano? Kapag tayo naglilingkod kay Lord, una nating apprehension sa church, di ba? Ano kaya pwedeng gawin sa akin ng church? Ulitin ko, ano kaya
pwedeng gawin sa akin ni church? Ganyan naman ang ano natin approach natin Tama? Hello? Ano kaya pwedeng gawin ni church sa akin? Right? Baligtarin natin. Sabi ko kay Lloyd, baligtarin kaya natin, Lloyd. Ito maganda. Pag binaligtad natin, anong baligtad na sasabihin natin? Ano kaya ang pwede kong gawin sa church? Palakpakan natin ang Lord kasi marami tayong pwedeng gawin. Napakarami natin pwedeng gawin. Pwede natin maiambag sa gawain ng Panginoon. Tulog-tulog ka sa bahay mo, wala ka namang ginagawa at magdadahilan ka pa. Katulad nito, isang lalaki na ito, nang tinanong ni Jesus Christ, follow me. Lord, busy ako, sorry. May labahin pa ako sa bahay kasi asawa ko, pinaglalaba ako. Pwede naman, valid reason yan Pero tingnan natin, ano ba ang gusto ni Jesus Christ? Anyone who desires to follow me, he must deny himself. Uulitin ko, hindi ibig sabihin nun, kalimutan mo na yung sarili mo, kalimutan mo na yung plano mo sa buhay, kalimutan mo na yung asawa mo, yung nanay mo, lahat, pamilya mo, hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Are you willing to follow? Really, really follow Jesus Christ because you are believer? Nakadalawa na tayo. Pwedeng ako ito Marami akong dahilan. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, yan po talaga ang prerequisite natin. Yung personal na puso natin, yung desire natin talaga. Ay, nandun naman si okay na yon. Siguro, kakaroon tayong dahilan na gano'n, nandun naman si okay na. Ay, hindi, kaya na yun, okay na yon. Alam mo yun, church is a body. Para tayong parte ng katawan. May kanya-kanyang function tayo. Kung wala ang paa na isa, di ika-ika. Kung wala ang isang kamay, di isang kamay ka lang. Everybody, lahat tayo, meron tayong tungkulin. Meron tayong pwedeng gawin para sa gawain ng Panginoon. Minsan, nakakita ka lang sa kapatid mo na natisod ka na kagad, di ka na-attend. Aray ko. Di ba? Nakakita ka lang na medyo dun sa kapatiran mo, hindi ka na-attend. Sinong hindi na lugod dun? Si Lord. Why? Because you're looking into a man. Katingin ka lagi. Huwag niyo akong titingnan si pastor. Huwag niyo akong titingnan si pastor, ganito. Wag. Look unto Jesus. He is the author and perfecter of our faith. Alam? Hallelujah. Kasi pag nakapokus ka kay Jesus Christ, kasi hodan yung mga tao na yan, yung bumabalakid sa inyo, baliwala yan. Kasi nakafocus ka doon Look unto Jesus. Subukan nyo, challenge sa ating lahat ito. Challenge lahat ito. Paano tatakbo ng maganda ang isang church kung walang nagpa-participate sa mga ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Di ba ang sarap maglingkod sa Panginoon? Alam niyo ang masarap na paglilingkod sa Panginoon? Kung kailan ka may sakit, doon ka mag-ministry sa Panginoon. Subukan mo lang. Ewan ko lang kung di ka pagalingin ni Lord, naglilingkod ka sa Kanya. Ikaw pa hindi niya pagalingin. Ikaw ang unang recipient para pagalingin ka ni Jesus Christ. Kasi naglilingkod ka sa great healer. Nakadalawa na tayo, Isa na lang po, isa na lang. Siguro pwede sabihin natin, ako yung number 1. Ako rin yung number 2. Tingnan natin yung pangatlo. The third one, still another said. Sabi? Nagdeklara naman ito isa, I will follow you, Lord. But first, let me go back and say goodbye to my family. Ito na naman, ako po. Alam mo si Panginoong Jesucristo, ang dami niyang mga pahayag na parang figurative speech. Parable. May mga makahulugang panlangit, pero may mga bagay na ginagamit siya dito sa lupa. Ganyan yung kanya Pag tinin natin, Itong isa naman, willing din siyang sumunod kay Jesus Christ, pero ang dahilan niya, magpapaalam po muna ako sa pamilya ko. Magpapaalam po muna ako sa tatay ko. Did Jesus, hindi niya alam yung first commandment o yung commandment na sinabi? Obey your parents and honor your parents. Ito bang ibig sabihin ni Lord? Di lumalabag siya sa batas. Hindi mo na pagpapaalamin, Lord, yung itong tao na gusto sumunod sa iyo at magpapaalam lang sa pamilya? Tingnan natin sagot ni Lord. Anong reply ni Jesus Christ? No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Siyempre, kultura na naman sa Israel kasi, yung kanilang lupa, maraming bato-bato yun. Na kapag ka nag-aararo sila, hindi pwede yung lingon ka ng lingon ng ganon. Otherwise,
mapupunta ka sa ibang direksyon, maaari ka pang maaksidente. Kaya sinasabi rito ni Jesus Christ, walang nag-aararo ng hilig-hilig tumingin sa kanan, sa kaliwa, at higit sa lahat sa likod pa. Mapapahama ka lang. Sabi niya, hindi fit sa akin. So ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Kung gusto mo sumunod kay Jesus Christ, fix ka talaga doon kay Jesus Christ. Kasi pag nag-aararo ang isang farmer, nung araw naman malaki na, di ba? Kalabaw lang at saka yung pang-araro, di ba? Manual. Ang hirap noon, hindi po madali yun. Kaya kapag yun, mga farmers, alam yan eh. Kaya pagka sinusundan mo yung kalabaw na humihila sa'yo, pagka nakapokus ka sa kanya, magaan. Magaan po yan. Pero once na linga-linga ka, wala. Kakaganon ka ng direction mo. Hindi ito ibig sabihin naman na huwag ka na magpaalam sa pamilya mo. Nagdahilan din itong pangatlo. Nagdahilan din ito. Ibig sabihin, maraming mga bagay na umaagaw ng attention talaga natin when it comes to following Jesus Christ and obeying Jesus Christ. Now, ang tanong ko ngayon, the next slide. Now that we know there are 3 types, mga taong ito, iba-iba sila na gusto nilang sumunod kay Jesus Christ. Among these 3 na ating narinig ngayon, would be followers in the story, which one are we? Yan ang tanong ko sa bawat isa sa atin. Sino nga pala ako? Pastor, yung 3 ako yun. Praise God. Praise God. Ako yun eh. Marami akong dahilan, marami akong excuses. Talaga, totoo yan. Pero hindi naman in-invalid ni Jesus Christ lahat yan. Valid reason ng mga yan. The next slide. Ito kasi ang problema sa akin. Willing naman tayo eh. Tama? Lord, Pastor, willing naman ako makibahagi sa ministry. Ang problema natin, ready ba ako talaga? I am ready. Kinukondisyon din natin kasi yung katawan natin, yung puso natin, kinukondisyon niya ng Panginoon. Ngayon, kung talagang ang tingin mo, paglilingkuran mo lang church, isang gusali, isang literal na church, o tao ang paglilingkuran mo, hindi ka makakasunod talaga. Pero kapag ka in-include mo, kaya ako susunod, kaya ako maglilingkod, kaya ako sasama sa ministry, kaya ako Kasi itong si Kristo eh. Siya yung aking Panginoon at sariling tagapagligtas. There is no excuses. Walang excuses, walang rason para tayo sumunod sa Kanya. Ang hirap naman gagawa ni Pastor. Are we willing? But not ready. Kaya sabi ko kanina, maraming believers pero hindi followers ni Jesus Christ. May 2 kategorya ang believers ni Christ. Hindi followers yung isa followers. The next slide. Ano ba yung mga valid excuses natin o yung rason natin? Pwede naman di ba? Kung may hanap buhay ka talaga, hindi ka naman sasabihin ni Lord, iwanan mo na yung hanap buhay mo, sa akin ka lang. Hindi naman ganun eh. Binibless din ni Lord yung mga hanap buhay natin. O yung mga asawa natin, yung mga anak natin nag-aaral. Lahat yan, kaya dapat pag-aralin natin eh. Hindi inaalis ni Lord dyan. Pero valid ba talaga yung excuses mo, kapatid? Maaring sa tao, valid yan. Pero kay Lord, valid kaya? These are the questions na pwede nating tanong sa Lord. Lord, valid mo ba talaga na Pero hindi tayo tinuturuan dito sa passage na ito na wala tayong gagawin kundi sumunod na sumunod sa Lord Pwede exemption, kung talagang full-timer ka, di sumunod ka lang, magtrabaho. Full-time ka naman eh. Pero yung may free time ka na talaga, na para sa Kanya, gawin mo, hindi mo ginagawa, eto ka. There are reasons, there are excuses. Balik ko dun sa picture kanina. After ito, meron pang isang article ko nabasa. May mga na-hostage na mga, dito sa present gera, may mga na-hostage dito na napanood ko lang sa CNN eh. Naiwan sila ng mga Hamas. Parang hubot-hubad na silang lahat. Kasi hospital yung hinostage eh. Doon sila tinago sa basement. Now, yung mga Israelita, yung mga IDC, tinatawag nila, Israel Defense. Sila yun eh. Na-rescue nila, nasa basement pa lahat, napakadilim. Napakadilim. So parang na sila, nagkaroon sila ng shock. War shock na talaga lahat sila, para mga ilang, mga lalaki. Israelita sila. Nung pumasok yung rescuer ng Israel, siyempre, usap sila, Israelita rin. Walang natitinag doon, mga nasa sulok, kasi walang ilaw, nasa sulok, nakahubad silang lahat, nakayukong gano'n. No, ang sinabi ng Israelita na
kami yung magre-rescue rin sa inyo. Katulad nitong kaninang kinukwento ko. Walang tumugon ni isa, wala po. Follow me, sabi nila, lalabas tayo dito. Wala po tumugon. Alam niyo ginawa ng sundalo? Hinubad niya lahat. Hinubad din po niya, katulad ng mga na-hostage niya nakahubad. Nagubad po siya, iniwan niya mga weapon niya, nakiumpok siya roon sa ano. At nagsalita siya, ang sabi niya, sundan ninyo ako. Liligtas ko kayong lahat dito. Tumayo siya. Maya-maya, isa-isa pong tumayo yung mga na-hostage. Naked po sila. Isa-isa po silang nailigtas. Ano ibig ko sabihin? Di ba sa Philippians, ang sinasabi sa chapter 2, si Jesus Christ, bumaba sa sanlibutan, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. At nagpakaalipin siya na mas mababa sa uri natin, mga kapatid. Ganyan si Jesus Christ. Hindi natin pwedeng sabihin, kasi Lord siya, ganito siya. Dinanas po lahat ni Jesus Christ, even doon sa kababa-babaang parte ng lupa natin. Yung tinutungtungan natin na ito. Kung si Jesus ay nagkatawang tao, hinubad niya yung pagka-Diyos niya, di parehas na lang tayo ngayon. Kaya pag tinignan natin si Jesus Christ, tama. Karapat-dapat na si Jesus ang sundan ko. Bakit? Kasi naranasan niya maging katulad natin na tao, maging mababang alipin. Ano sabi ni Paul? Follow me as I follow Jesus Christ. Pwede ko rin sabihin, follow me. Kung susundan niyo ako, sundin niyo yung katulad ng pagsunod ko kay Kristo. Pero pag susundan niyo ako, para sa akin lang, huwag. Imitate me as I imitate Jesus Christ. Alam niyo mga balakid sa atin, ang daming mga bagay pwedeng pumulupot sa paa natin. Habang tayo'y sumusunod kay Kristo Jesus, hindi po siya bed of roses, mga kapatid. Hindi comfort zoning talaga yan. Totoo yan. Kaya maraming mga mananampalataya sinasabi nila, Pastor, nung ako ay nakilala sa Panginoong Jesus, sa totoo lang, ang daming trials talaga. And that is true. Yan yung sinasabi ni Jesus Christ. Kaya mo bang i-deny yung sarili mo? Sumunod ka lang sa akin? Kasi hindi comforting yung pagsumunod ka kay Jesus Christ. Pero whenever you follow Jesus Christ, doon mo naman makikita yung sinasabi niya, you will never lose your life. Bagkos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Diba? Very simple yung testing lang sa atin. The next slide. Uulitin ko ulit. The next slide. Ito lang naman ano sa atin Following. Yung willing natin sumunod kay Jesus Christ. Yun ang testing sa atin, yung challenge sa atin. Pagka sumunod tayo kay Jesus Christ, ang dami talagang challenges sa buhay natin. Pero alam niyo mga kapatid, habang sumusunod tayo, may mga challenges sa buhay natin, doon tayo mas lalong nagiging matatag. Di ba? Sabi ni James, whenever you are experiencing more trials and after trials, pinatatatag ang pananampalataya natin. Kasi sumusunod tayo Subukan mo wag sumunod. Isang trials pa lang, bagsak ka na. Pero habang sumusunod tayo, may trials, nalalampasan po natin yun. Remember, mga kapatid, bago dumating ang pagsubok sa atin, bawat isa iba-iba, sinala na ng Panginoon yan. Yun yung maganda kay Lord Sinala niya na yan kasi kaya niya inalaw sa buhay natin yung pagsubok na yan, alam na alam niyang malalampasan mo yan. Amen? Paano malalampasan, Pastor? Si Jesus ang magbibigay ng way out. Jesus will give way out para doon sa dinadanas mong trials. Ngayon, wala naman na si Jesus, Pastor. Yes, ngayon, sa ating yan, today, sabi rito, today, following Jesus means following Him with someone who can teach you how to follow Jesus. Kung meron tayong mga totropahin, yung mga barkada natin, yung someone na nakakilala kay Jesus Christ. At pagkatapos, yung nakilala natin, nakakilala kay Jesus Christ, di ba? Tuturuan niya tayo how to teach, to follow Jesus Christ. Tama? Tayo ngayon, nakakilala kay Jesus Christ. Marami tayong kaibigan, marami tayong kamag-anak. Share natin. That's a simple, very simple. Wala na si Kristo, literally wala na siya. Holy Spirit na nasa atin, yan nga yung mag-uudyok sa atin para maibahagi natin. Alam mo, kapatid, alam mo, pinsan, alam mo, tita, alam niyo, mga tita, minsan talaga matanda sa atin, tapos sharean mo, di ba sabi, marunong ka pa sa akin, pamangkin lang kita. Di ba mga tita, lalo yung matatandang dalaga, ako, sungit. Ang sungit.
Di ba? Pero pag tingnan natin, through the Holy Spirit, may Holy Spirit tayo, alam nyo, yung mga ganong masusungit, pinapayapa ang Panginoon. Ang dami kong mga tiyahe nakakilala sa Panginoon. They are ahead of me. Lola na nga sila eh. Pero gamitin ka ng Panginoon, huwag ka matakot kapatid. Following Him with someone who can teach you how to follow Jesus. Napakasarap na merong isang kaluluwa tayo na dadala natin sa paanan ni Kristo Jesus, mga kapatid. And we are the channel. Tayo yung channel. Wala nang Kristo Jesus ngayon sa panahon natin. We have the Holy Spirit na pwedeng mag-udyok sa atin kung paano natin sabihin sa kanila yung goodness, yung faithfulness ng Diyos sa buhay natin, na naranasan natin, yung testimony ng buhay natin. Pinagaling ka, kapatid. No? Pinaayos ang buhay mo na dating magulo. Eh, hindi mo alam kung saan ka pupulutin. Pero ngayon may patutunguhan ka na because of your faith and following Jesus Christ. That's how you share gaano kabuti si Jesus Christ sa buhay ng bawat isa. Kaya walang dahilan sa atin ngayon na, nawa sa oras na ito, ang dami nating natutunan dito. Makikita natin, yung tatlong lalaki na nag-declare sila, I will follow you, Jesus Christ. Where are we sa tatlo na yon? Pero nakita rin natin, today, yung following Jesus means following Him with someone who can teach you how to follow Jesus Christ. Join a local church? Yes, nandito na tayo sa local church. Tama? Makihalubilo tayo. Makisama tayo. Allow more mature follower to guide you. Kung medyo bata-bata ka pa sa pananampalataya, okay naman yung kay Lord eh. Pero yung tayo, mature na nga tayo, tapos tayo pa yung nakikitaan ng pangit na pag-uugali. Di ba? Parang ang sagwa naman. Ang daming panahon na nag-asaya tayo ng oras, araw, lugar, lahat. No? Nagkasakit ka, pinagaling ka, binigyan ka ng prosperity ng Lord, lahat ng bagay na yun, natamasa mo na, tapos sa isang saglit lang, ang dali mong makalimot sa Panginoon, na para sumunod ka lang sa Kanya. These are all things na sinasabi ni Lord, i-deny mo yan. Kasi yan ang priority mo, kapatid eh. Ang sikreto, priority natin ang pananampalataya natin kay Kristo Jesus. And you will see miracles, glory to glory, and His likeness of Jesus Christ. Why? Kasi ang gagawin ni Lord, babaguhin tayo. Jesus Christ will change you and me. Pak! Di binago ka. Susunod, He will transform you. Tatransform ka na ngayon. Saan ka matatransform? Into the likeness of Jesus Christ. Hindi naman natin kayang pangtayin si Jesus Christ talaga. Pero yung nagiging mapagmahal ka, payapa ka, nakakapag-share ka ng kapayapaan sa kapwa mo, kapag ka nakikita ka pala, gustong-gusto ka makausap, dyan na si ano. Ang sarap kausap niya, kasi pagkausap ko siya, parang gumagaan yung pakiramdam ko kasi ang sarap makinig sa kanya. Hindi yung pupuntahan ka pa lang alam na alam, mangungutang ka at biglang sasabihin sa'yo ng utang. Ay, ako, ang dami ko rin utang eh. Mangungutang ka pa lang, sasabihin ka kagad, ako, mas maraming utang sa'yo eh. Di ba? Jesusness. Kaya tayong lahat, change, transform into Jesusness. Kaya yung laging binababa natin sa pulpito. We become into Jesusness. Ano yung Jesusness? Loving ka ba? Payapa ka ba lagi? Nakakapag-comfort ka ba? Kahit na ang buhay mo, ganyan lang. Yan ang Jesusness. Meron tayong kapayapaan ng bawat isa. Aniyahan ko po ngayon, ang tanong ko, iiwan ko sa inyo. Let's bow our head and close our eyes. Kung nandoon ka sa tatlong uri na nagpahayag na susunod kay Kristo Jesus, kapatid, ito yung oras, ito yung tamang panahon. Pare-pareho tayo dito. Pwede natin sabihin sa Lord na turuan nyo kami na paano po ba talagang sumunod sa inyo ng we must deny ourselves. Father, we thank you and we bless your name. Lalong-lalo sa mga kapatid kong nakayuko, nakapikit sa oras na ito. Touch our heart, touch our mind. Patuloy niyo nga po kaming baguhin. I-transform kami, Lord, into your likeness. Kasi Lord, kung kami lang sa sarili namin, napakahirap po, hindi namin kayang gawin yan. Pero salamat. Salamat sa tulong ng Banal na Espiritu na siyang nag-uudyok lagi sa amin. Nagpapaalala sa amin. Sino ka, Panginoong Sus, para sundin namin talaga?
Higit sa lahat, kayo po ang siyang patuloy na maisaisip namin kung ano yung ginawa mo para sa aming buhay. So that we will remember into a greater knowledge of you. Sino ka talaga, Panginoon, sa buhay namin. Gusto mong pakialaman ang buhay namin, pero minsan, many times sa buhay namin, ayaw naming papasukin ka. Lord, kung kami ang nasa manibela ng buhay namin, this time, sa oras na to, hahayaan namin bitawan ang manibelang yan at hahayaan din po namin na kayo ang humawak. Lord, I pray sa mga kapatid kong ito, hayaan po ninyo na kayo ang magmaniobra ng buhay ng bawat isa. And we will look deeper into you. Ano yung mga pwede mong gawin sa buhay namin? Maraming salamat dahil kayo ang Diyos na kahit kailan, hindi mo kami pababayaan. Diyos na hindi nangiiwan. Diyos na pwede namin pasalamatan dahil alam namin lahat ng sirkumstansya sa buhay namin, nandoon ka, ikaw yung unang witness. At kapag ka ikaw yung witness sa buhay namin, Lord, wala kaming masisikreto. At yan ang gusto mo sa amin. Lord, as we ponder to this message, we will surrender it to you. Ang lahat ng kabalahan sa buhay namin, turuan niyo pa kami sa mas lalong mainam na kapahayagan na pwede pong niyong bigay sa bawat isa. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng katagumpayan sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo at sariling tagapagligtas. Amen. Maraming salamat. Patuloy nga po na yung narinig namin mensahe sa oras na ito ay magdulot po sa amin ng iba yung pagkaunawa, iba yung pagkakilanlan sa inyo, sa mas mainam na relasyon na pwede po namin mas lalo kaming mapalapit sa inyo. Teach us more how to attach in your presence. Many times sa buhay namin talaga, Lord, papalayo kami. Pero salamat dahil sa mga mensahe, pwede naming maalala na kayo nagsabi sa amin, follow me. Doon namin makikita yung greater things na hindi pa namin nararanasan, nakikita sa mga buhay namin because you said in your words, call unto me and follow me. I will do greater things na hindi mo pa nararanasan sa buong talambuhay mo. At salamat dahil kayo ang nangako sa amin yan. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Mula sa bulwagang ito, akin pong itinatalaga ang aking mga kapatid sa pananampalataya. Nawa patuloy nilang maranasan ang pag-ibig na dulot mo patungo sa iyong bugtong na anak na aming Panginoon at sariling tagapagligtas, ang aming Panginoong Kristo. Kapayapaan, kagalakan, kapanatagan ng kalooban, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang kaaliwan na pwede naming maranasan at maibahagi. Sa paghayo mula sa bulwagang ito, bitbitin ninyo mga kapatid, sa isang linggong muli, na napakalaki ng pag-asa natin, na meron tayong makukuha kay Panginoong Kristo. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.
kaligtasan. Iyong pag-ibig ay tangan sa isang katulad kong nasasaktan. Kalinga ang laging hatid sa tuwing iyong pagmamasid sa isang mundong walang katiyakan. Katulad na walang tulay, biyaya, bahaghari ang ibigin, kapag-aakal. Iyong dalay kaligtasan, iyong pag-ibig ay tangan sa isang katulad ko nasasaktan. Kalinga ang laging hatid sa tuwing iyong pagmamasid sa isang mundong walang katiyakan.